ubos na ng lamin ang mga pangako po ng Diyos. Sige po, kung maayos na po ang lahat, naayayahan ko po ang bawat isa na magpagbukas po kayo sa akin, sa aklat po ng Exodus, chapter 15 po, verse 23 hanggang 27. At ito po ang sinasabi. Ito po ay ang ating mga ninuno po ng mga Israelita, no? Sa buhay po ni Moises, kung saan po ito po yung kanilang kwento po, no? Kasi to make the long story short, ito po yung kwento kung saan po sila po ay niligtas ni Moises. Ang sabi po rito, sa verse 23, at nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila makainom ng tubig sa Mara, sapagkat mapait. Kaya ang pangalang itinawag ay Mara. At tinapasala ng bayan si Moises na sinasabi, anong aming iinumin? At siya'y dumaing sa Panginoon. At pinagpakitaan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahoy. At inihagis siya sa tubig. At ang tubig ay tumabang. Doon, inatangan niya ng palatuntunan at ng tagubilin. At doon sila sinubok niya. At sinabi, kung inyong titingin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata, at iyong diringgin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat ng iyang palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa Ehipsyo, sapagkat ako, ang Panginoon, na nagpapagaling sa iyo. At sila'y dumating sa Elim, na doon mayroong 12 bukal ng tubig at 7 puno ng palma. At sila'y humantong doon sa tabi ng mga tubig. Salamat po sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Ano po ang naisip parating sa atin ng Diyos sa araw na ito? Sa aklat pong ito. Amen. Alam naman po natin, no, kung atin po itong nabasa, na noong mga panahon po ito, dito po natin nakunghayan kung paano nilingap ng Diyos ang bayan ng Israel sa pagkaalipin sa mga Egyptyo. Amen? Na mga Egyptian. Amen? Dito kung saan sila ginagawang alipin, pinahihirapan. Amen? Although nakakakain sila, although mayroon silang masisilungan, pero hindi ganun yung pangarap ng Diyos sa kanyang bayan. Amen? Kaya siya po nilingap, sila pong lahat ay nilingap ng Diyos. Magkagayon man, sa saglit ng kanilang mga buhay ay sila'y nauhaw habang sila'y naglalakbay. Amen. Ito nga po yung ating binasa. Amen. Nakaranas sila ng pagkauhaw. Nakaranas sila ng konting hirap sa kanilang buhay. Ano po yung kanilang isinisigaw? Nagmurmur kagad sila. Amen. Tayo po ba sa buhay natin ito, habang sumusunod po tayo sa Panginoon, marami po ba tayong daig? Marami po ba tayo sinasabi natin sa sarili natin, Diyos ko, bakit ganito kabigat? Diyos ko, bakit ako ba? Diyos ko, bakit ganito ang buhay ko? Sumusunod naman ako sa iyo. Amen. Dumating po ba tayo sa point na ganito sa ating mga buhay? Na kung saan, kini-question na natin. Amen. Kung kini-question na natin ang kapangyarihan ng Diyos, na bakit tayo nakakaranas ng sobrang init? Diyos ko, Lord, ba't ang init? Diba? Diyos ko, Lord, bakit walang tubig? Ang lagkit-lagkit ko na ito, makalito. Diyos ko, bakit ganito? Wala kang pagbiling pagkain. Diba? Nakaranas na po ba tayo ng ganito sa buhay? Amen? Ito po yung nangyari. Amen? At atin pong tunghayan, no? Ang sinabi po rito, no? Nagrereklamo sila. Amen na Moises, paano ito? Paano mainom? Oo, nakabi, paano kami inom? Amen? Pero nandun po kagad yung kamay ng Diyos. Amen? Natinulang si Moises, nakita ka na isang punong kahoy, hagis mo doon, at tumabang yung tubig. Ano po yung nais parating ng Diyos? Dito. Hindi ka niya pababayaan. Amen. Ano man ang iyong dinaranas? Amen? Sumunod ka lang sa pattern ng Diyos. Sabi niya po, kung susundin mo lamang ako, yung aking mga palatuntunan, yung aking mga sinasabi, kung diringgin mo lang yung aking mga sinasabi, amen? Kung ang aking pangalan ng iyong
laging tinatawag, kung ang aking boses ang lagi mong dinidinig. Amen? Kung ang aking mga utos ay yung sinusunod. Amen? Walang kapahamakan. Amen. Walang kapahamakan. Amen? Sino po ba rito naging lingkod ng Diyos na mas gumaan ang buhay? Di ba mas bumigat? Mas bumigat pero masaya. Amen? Kasi kahit naman nasa labas ka ng protection ng Diyos, mahirap pa rin naman. So ano mapipiliin mo? Yung nandun ka sa labas na walang Diyos? O yung dito ka sa protection ng Diyos, mahirap din naman. May katawan ka pa, di ba? Alam natin na hindi nagpapabaya ang Diyos Amen. sa ating mga buhay. Amen? Kagaya ng kanyang mga pangako rito, no? Sabi niya po, kung susundin niyo lamang ako, kung hiringin niyo lamang ako. Amen? Kita niyo yung naranasan nila. Na kahit sa kabila na kanilang kawalang tiwala, no? Sa mga nangyayari. Kasi nagmawawag sila habang naglalakbay eh. Pero dito na inaligtas na sila ng Diyos. Tayo rin naman lahat ay nakaranas na ng kaligtasan ng Diyos. Kaya nang simula sa buhay mo ay sinampalatayanan mo ang pangalan ng Jesucristo. Amen. Ang pangalan ng Jesus. Nagkaroon na tayo ng kaligtasan. Niligtas na tayo. Iingatan na lang natin yan hanggang wakas. Amen. Amen sa ating puso. Na huwag tayong magkasala. Amen. Huwag niya ako napanood eh. Sinasabi niya na ang impyerno ay hindi nilikha ng Diyos para sa tao. At ayaw na ayaw ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, kagaya na sinasabi niya sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 na ang lahat ng tao gusto niyang maligtas. Amen. Gusto niyang maligtas lahat. Hindi niya nilikha ang impyerno para sa tao. Kung bakit may tao sa impyerno, kasi choice niya. Hindi choice ng Diyos yun para sa kanya. Choice niya yun. Choice niya hindi sumumpa. Choice niya hindi sumunod. Amen. Choice niya yun kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos na robot eh. Nilikha niya tayo na may puso, may damdamin, may sariling isip. Kalarawan niya, kawangis niya. Amen. Nakapag-isip ka. Alam mo yung tama sa mali. Mayroon kang choice lagi. Pumunta ka ng church o hindi na, matutulog na lang. Lalaba. Diba? May choice po ang tao. Amen. Amen. Ano pong naisipan ng Diyos? Ito po sa ating topic po sa araw nito. Sa kanyang mga pangako. Sundin po natin siya. Digin po natin ang kanyang mga nais at ibig sa ating mga buhay. Mahirap man. Kagaya po ng sinasabi ng 1 Peter 5:7 na atin pong ilaga sa Kanya ang ating kabalisahan sapagkat siya po yung nagmamalasakit. Amen. Hindi lamang po basta pagmamalasakit, pag-ibig na wagas na ipinadala niya sa atin nang napakong po ang ating Panginoong Jesus. Amen. Ano pa ba? Ang nais mong patunay na mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya na ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at sa akin upang maranasan natin ang kaligtasan. Walang hanggang pag-ibig niya. Amen. Na makasama niya tayo sa kanyang kaharian. May pattern na. Babasahin mo na lang. Aalamin mo na lang. Tutuklasin mo na lang. May pattern na. Basahin mo araw at gabi. Malalaman mo na ikaw bilang tao, grabe ang halaga mo sa Diyos. Amen. Na kinailangan pang may Jesus na ipako para lang maligtas ka. Amen? Ganun ka kamahal ng Diyos. Kaya kung tayo po'y nakararanas ng konting hirap sa buhay na ito, ayoko umayo kasi ang init eh. Ayoko ipahayag yung salita ng Diyos kasi maulan, mabaha. Ayoko mapunta sa ganito kasi kung nakararanas ka ng konting bigati sa katawan mo, amen. Diba? Napaka-laking disrespectful ko sa Diyos. Bakit kamo? Kasi eto na eh. Nabasa mo na, sinong hindi nakakaalam dito na ipinako ang Panginoon sa Kristo? Lahat alam natin kung bakit ipinako ang Panginoong Jesus. Para sa ikaliligtas ko at sa ikaliligtas mo. Amen. Pero sa konting sigalat sa buhay, karamihan, hindi naman di ko lahat, karamihan, mas pinipiling tumalikod sa Diyos. Mas pinipili, hindi ako parapat-dapat. Nagiging pala desisyon sa buhay. Amen? Kasi nasabi niya sa sarili niya,
hindi ako marapat-dapat sa Panginoon. Di po ba? So lahat po tayo naka-experience niyan, maging ako rin naman po. Pero ang tayo pong lahat ay natututo. Amen. Amen? Tayo pong lahat ay natututo sa mga bagay na itinuturo ko sa atin ng buhay. Maraming kapigatian, marami tayong pinagdaanan. Amen? Marami po tayong pagdadaanan pa. Pero ang sinasabi po ng Diyos, kung susundin mo siya, kung diringgin mo siya, amen? Kung susunod ka sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang mga utos, mga polisiya, lahat po, kung susundin mo lamang to, andun po ang kanyang kamay para tulungan ka. Amen. At hindi kanya padadala ng kapahamakan. Amen. Marami pong patunay yan. Kagaya po ng mga nagsalita po kanina, di ba? May mga sakit karamdaman, may mga naranasan kabigatan. Pero nandiyan ang kamay ng Diyos. Amen. Para sila pagalingin. Amen. Sila po ibigyan ng solusyon sa kanilang mga buhay. Nandiyan sa Diyos po ang pagdaanan. Nasa tao po ang kahirapan. Bakit? Kasi mas pinipili mo yung mga bagay na magpapahirap sa iyo. Amen. Kagaya nga sabi ni Pastor Ronnie, di ba? Mas mabuti pa nung hindi siya nagtatrabaho. Parehas lang naman. Yung nagtatrabaho, saka hindi nagtatrabaho, kumakain din sila. So, di ba? So, same lang din naman. Nasa choice kasi ng tao yan. Kung i-aalayin mo yung sarili mo na malayo sa Diyos, amen, pabigat siya. Hanggang makita mo yung sarili mo na wala na. Wala ka na sa Lord. Amen. Na hindi mo na ninanais na tugtugan siya, hindi mo na ninanais na awitan siya, magbasa ng kanyang mga salita, gigising ka na lang sa isang araw na maliligo ka na lang, magbibis, kakain, papasok, uuwi, matutulog, gigising, kakain, papasok, diba? So, gano'n na lang yung maging routine mo, wala na si Lord sa buhay mo. Amen? At ang kahinat na yan, babalik ka rin ito, umiiyak. Hindi ka ng tawad sa Diyos kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Dahil hindi naman talaga kaya ng tao. Amen. Walay sa Diyos. Amen. Parang puno sa lupa, isda sa tubig. Kung paano nga tayo nilikha, di ba? Dahil tayo nilikha ng Diyos, humingayin nga tayo sa ilong, kaya tayo nagkaroon ng buhay. So, sa madaling sabi mga kapatid ko, ano pong nais parating sa atin ng Diyos sa araw na ito? Sumunod po tayo sa mga nais sa bibig niya. Amen. Wala po siyang nais na maranasan natin, kundi ang kanyang pagkalinga, kanyang pag-ibig. Yun po ang nais maranasan ng Diyos sa mga tao po na kanyang nilikha. Wala po siyang hangad na mapunta tayo sa impyerno. Amen. Amen. Ang nais niya po, ang lahat tayong maligtas. Amen. Amen. At kung bakit? Amen. Dahil sobrang mahal na mahal ka ng Diyos at ganun ka kahalaga sa Kanya. Amen. Amen. Kaya naman po mga kapatid ko, ano po pangako ng Diyos? Amen. Sa araw na ito, na kung susunod ka daw po sa Kanya, diringgin mo siya, wala kapahamakan na idudulot siya sa iyo. Wala siyang ipahatid sa iyo na kapahamakan. Amen. Na nandun po yung kanyang kamay. Ano ba yung nararanasan mo? Nauuwaw ka ba? Amen. Sa gitna ng mapait na batis, ano nangyari? Amen. Nandun ang kamay ng Diyos para dinggin ang kanilang mga hinaing. Amen. Amen. Sapagkat siya po ang nagmamalasakit. Lubos na nagmamalasakit sa atin. Amen. Sa lahat. At yun naman po ang maisip pangako ng Diyos sa araw na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. At ibigay